Okay, so ito na yung second part ng ating tutorial para kay Lavalite. So ngayon naman, didiscuss ko ay kung paano naman tayo mag-connect sa database and paano natin gagamitin yung SQL Query Builder. So, una syempre dapat meron tayong or mag-create muna tayo ng database natin. So, close page, may admin lang din ang gamitin ko. Root. Ito naman siguro, pamilyar na kayo dito. No? So, mag-create lang tayo dito ng bagong database. For example, gawa lang ako ng database na ang pangalan ay crude na lang siguro. Tignan natin. Crude na lang. Then, piliin ko na lang class yung paborito ko ditong character set. UTF-8 MB General CI. Then, create lang tayo. Created na yung crude natin. So, maglagay lang tayo ng table. For example, users na lang. 4 na column. Okay na yan. Then, ID. Para meron tayong unique identifier. Click lang natin yung AI para siya ay mag-auto-increment. And then dito class I, lagyan na tayo ng username. For example, i-varchar na lang natin na 20 characters. Then, halimbawa ay password. Then, varchar na lang natin. Then, natin 60 characters. Kung ating i-hash or i-hash natin siya. Then, next natin ay, lagyan lang tayo dito siguro ng email. Then, lagyan lang natin na varchar. 100 characters na. So, then, kung gusto pa natin magdagdag, pwede pa naman tayo magdagdag. So, in our case, okay na yan. Pwede tayo maglagay dyan ng created dot, updated dot, at saka yung deleted dot. Lalo na dun sa mga gumagamit ng soft delete, pwede kayo maglagay dito ng deleted dot for para na. So, kasi hindi ko naman kailangan, hindi na lang ako maglalagay. Pero syempre, sige, dagdagan na lang natin siya na isa pang column. Para kay created dot. Mahalaga kasi itong column na to eh. So, gawin natin siyang daytime. Then, ang kanyang gawin na lang natin class dito na current timestamp na lang ating gawing default. InnoDB ang aking storage engine na gagamitin. Save lang natin. At okay na. Meron na tayong root. Okay na. Table. So, pagkatapos natin mag-create yan, punta ulit tayo dito sa ating, close muna natin yung mga nabuksan nating ibang. Punta naman class tayo dun sa config. Ayun, makikita nyo yun dun sa may baba. Ayun, so yung config na yon. Then dito class, lagyan lang natin siya ng mga information or configuration. Lagyan natin yung mga config na kailangan. So yung driver natin, lagyan lang natin may SQL. Then sa host natin, lagyan lang natin yung localhost. Ito naman ay 3306 yung ating default na port. So makikita naman natin yan doon. Ayun, 3306. Then ang ating username ay yung ating root. Sorry, DB name pala to. Root pala. Username natin is root. Password, yan yung empty yan. Wala naman akong sinet. Character set, UTF-8, MB4 na lang. Ilagay natin dyan. The rest, okay na yan. Then yung ating step, nakatrue muna yan habang wala pa sa production para nalabas or lumalabas yung error. So ngayon class, para matest natin kung tama lahat ng nilagay natin sa config, dun sa app natin or sige, dito na lang tayo sa middle, sa routes pala natin. So may mga created na naman tayo dito. So ngayon class, gawa lang ako ng pang-test natin. Route. Example. Router. Pang-test ng DB. Ayan. Ay. Router. Get. So, test DB na lang lagyan natin na route. Test DB. Then, closure na lang gamitin natin. So, talagang gamitin dito class. Lalo na kung for debugging. Yung closure na yan. So, for example, test lang natin class yung DB. I-bar dump. May function tayo dito na nagke-create mismo or yung gumagawa ng instance ng ating PDO kasi PDO ang ginamit ng library dito. So pwede natin class i-bar dump yung method na yun or function na yun. So ano ba yung function na yun? Yung tinatawag natin na DB function. So para makita natin walang error yan kung pwede natin gamitin or i-check gamit si bar dump. Access natin yung test DB. Test DB.
tayo. Unknown character set. So, baka may mali tayo. So, kung makikita kayo class na ganito, ano pag nag-error yan? So, tingnan nyo na lang, basahin nyo lang kung anong error para ma-check nyo din. So, try natin dito sa config. UTF, yun, kulang. Ng 8. Ayan, may error. So, try natin ngayon i-reload. Ayun. Lumabas na yan, class. Okay na yan. Good to go na tayo dyan. So, wala tayong nakitang ibang error. So, ayos na yan. Then, dito, class, pwede nyo nang burahin yan. Kung okay na kayo sa testing, gamit nyo na. So, huwag kayong mag-iwan class dito na naka-open na mga rows na hindi nyo naman kailangan. Okay, so, in my case, for the sake of example and tutorial lang naman, so, hayaan lang natin nandiyan siya. Then, ating re-record ba? Ay, kasi hindi nagre-record. Okay, so, next natin class ay i-test na natin class yung query builder natin. So, ang gawin natin pang test class ay isang buong CRUD functionality na para isang bagsakan na dito sa tutorial na to. So, ang gawin natin class, mag-create lang tayo dito sa project natin sa views. For example, gawa na lang ako ng folder. Ano, for example, siya na kayo class at medyo maingay sa paligid. Okay. Gawa tayo ng folder. Natuloy ako sa aking concentration. For example, para kay CRUD. Ayan, so ngayon gagawa lang ulit ako. Again, nakagawa na ako ng file dito, yung CRUD. Wala ako ng file dito. For example, ay sa pag-show ng records. So, show na lang .php. Tignan natin to. Show all records. Ayan, halimbawa, ay, yan. Okay, so lagay lang natin class sa isang table yung records. Pero before that, syempre gamitin nga, gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, gagamitin natin yung query builder. So ngayon, paano ba gamitin? Meron ulit tayo dito documentation. Query builder natin, ayun. Database class. So, ayun. Yeah, sample ng basic select. Pagkuha ng lahat ng rows. Nandito na lahat ng mga kailangan nyo class para dun sa mga basic SQL statements na gagawin ninyo. So, ayun mga yan. Okay, so again, gawin natin yung sa CRUD, para meron tayong sample. So, natin, PHP. Then, sa loob nito, lagay lang tayo class ng example, rows. Kunin natin lahat ng rows. Pero wala pa naman tayong rows, wala tayong makukuha pa dyan. Pero try na natin. So, ang gamitin natin yung pang-get ng lahat ng records. Meron naman dito yung basic get. Okay, so sa table, select, where, at saka get. So, ang gagawin natin, lahat lang muna ng table. So, kahit hindi na natin isama itong dalawa, okay, ang kailangan lang natin dyan, class, ay yung pang-select ng lahat ng rows. So, pwede natin itong gamitin, class. Ayan. DB, table, tapos pangalan ng table natin. So, ang pangalan ng table natin sa database ay users. Ayan. Users, then get all. Check natin class muna kung meron laman kasi baka naman ilagay natin sa wala naman palang laman or may error. Para dump ulit natin siya. Yung rows na yan. So, tingnan natin kung may makukuha siyang laman. Kasi hindi ko na pwedeng hindi ko na isama yung select dito. May makikita ko dito yung select. Ayun. Kasi nakan dito, select all naman. Kung yan ay select all, lahat ng columns ay select nyo. Pwedeng hindi nyo na-set yan dito. I-get direct yung get all nyo na lang. Okay, so try natin. Tingnan kung may laman. Localhost. So nga pala, wala pa pala tayong routes ng show. So punta muna tayo class kay routes. Gawa tayo ng router. Then get. Show. Tapos yung file. Doon siya kay app. Use. Tapos CRUD. Tapos show. Yung show.php na yun. Ayun. App, views, CRUD, show. Ayun na yun. Try natin check. Ngayon. Natin naman ay show lang. So makikita nyo yan, array, walang laman. Ibig sabihin empty array yung nakuha natin. Kasi nga, wala namang
laman yung ating record. So, check natin dito. Browse natin. So, walang laman yan. Kagagawa lang kasi natin. Ayan. 0. So, ang gawin natin, mag-insert lang tayo ng isang record para lang may makita tayo. Cyrus na lang. Then, 1, 2, 3, 4, 5. Email natin ay cyrus@gmail. So, huwag nyo class, pagka nasa production na, huwag nyo gagawing plain password o plain text lang yung password nyo. Mas maganda i-password hash nyo yan. Para mabilis, hindi na muna natin gagamitin. So, try natin ulit itong below. Yeah. So, nakita nyo class, meron na tayong records na nakuha. Okay? So, ang next natin class ay paano naman siya ilalagay sa table. So, dito class, ito na yung ang gagawin natin dito. Yung ginawa na rin natin nung mga nakaraan o yung past activity natin sa crude. Which is yun yung gagawin nyo sa midterm project. So, gawa lang tayo dito class ng table. For example, lagyan natin ng border. Then, TR. Ang unang table natin is para kay heading. For example, ID, PH, username, TH, password, then PH, email, yung email natin. So, yun yung nasa table natin eh. Dito. Username, password, email. Okay, so ID. Kung you created that, huwag na natin isama yon. Then another row, ibig sabihin yung mga susunod na row na to, dito na class lalabas yung mga records galing sa database. So, yan ang pwede natin class ilagay dun sa loob ng for each. So, dito class, pwede tayo maglagay ng for each. Alin na ipo-for each natin yung ating rows na yan. Para makuha natin rows as row. And then, lagyan na tayo dito ng and for each. Ito class, sa bawat isang row na makikreate, may table data yan. Diyan na naman natin class ilalagay yung. So, ang gawin natin class, gamitin na natin yung escape ASC. Meron akong function dito na function na ASC para ma-escape natin yung mga character, yung special characters. Para ma-prevent din natin yung isa to sa way para ma-prevent yung XSS. Okay, so lagay lang natin diyan sa loob yung row. Tapos ilagay natin diyan sa loob ay yung mga column sa database. So itong una ay para kay ID. So ang column natin sa database ay ID din. Sunod password at saka username, password, email. So ano yung mga columns yun ang ilalagay nyo dito. So ngayon class, ang gawin ko ay ano ko na lang siya. Username, password, at saka email. So try natin dito kasi ngayon. Ayun, okay na. Nasa table na yung mga records natin. So kung magdadagdag ulit tayo dito ng mga records, insert, halimbawa, ilagay natin si Vivian. 2, 3, 4, 5. Vivian@gmail.com. Save lang natin. Save. So, pag na-reload natin to, madadagdag na yun. So, yun. Okay, so meron na tayong isa, showing ng record. So, ito na lang yung natira. Ano, diba dati noon, ang dami nating may mga ilan lines of code. Line of codes pa dyan. So, ngayon naman, class, paano naman mag-insert ng record? So, create lang ulit tayo dito ng file. Lagay lang natin ay add.php. Natin dito yung form. Add record. Save. Then, lagay lang tayo class ng input. Form pala, sorry. Form post. Dito class, lagay lang natin yung mga kailangan natin. Lagay lang tayo ng label para kay username. Username. Tayo ng click. Input para naman kay username. Yun mismo. Username. Lagay lang natin class din ng break. So, copy lang natin to. Email, password, at saka email. Password. Tapos ito ay email.
Palitan din natin ito ng password. Password. Then, ito ay password din. Ito ay email. Ito ay email din. Ito ay email din. Tapos, isang input type submit. Ay, add. Save lang natin siya. Agawan natin siya ng route. Pala muna. Add.php. So, dito class. Add lang tayo ng route. Add. So, dito ay add. Try natin. So, sa show natin, maglagay lang tayo sa baba ng link. Yan. Then, ganun pa rin. URL papunta kay anong pupuntahan nating route? Add. Okay, papunta kay add. Save lang natin yan. Tapos add. Save. So, yun. Ano tayo dun sa pag-add ng record. So, ngayon dapat pag sinubmit natin yan, mapaprocess yan. Ano? So, may handle nung request. So, pwede naman class, nasa isang page pa rin tayo na pwedeng add at saka, pwedeng get and post. So, meron kasi tayo dito tinatawag na any. Okay? Any request. O type ng request or method. Then, dito class, pag nilagay natin dito ay any. Try ulit natin yung kanina. Na-access pa rin natin. Tapos class, kung dito tayo, naglalagay halimbawa ng taas para sa pag-add mismo. PHP. Tapos dito class ay maglagay lang tayo ng res. Equals. Tapos DB ulit. Pangalan ng table kung saan tayo mag-add. Users. Then, ang function natin or method natin ay insert. Ang value dito na ilalagay natin is yung column and yung value na ilalagay natin kapag tayo ay nag-insert ng record. Pwede naman class, ang gawin muna natin dito. Lagay natin dito yung data. Ganyan lang. Associative array. So, for example, ang ID kasi auto-increment, okay na yun. So, ang isang column na lalagay natin is si username. Dito natin, for example, ang username ay galing kay dito, yung i-input natin dito pala. Dito sa baba. Mali pala. Dito. Okay, so may mga pangalan naman yun, no? Username, password, at saka email. So, yun lang din ang gagawin natin dito. Para kay username, makukuha natin siya sa pamamagitan ng post. So, ang gawin natin, i-trim muna natin siya. Basic na kasi ano to. Function para mawala yung mga spaces. Then, username. Comma. Ayan, dagdag na lang natin yung the rest. Copy-paste na lang natin. Copy. Tapos, password. Tapos dito ay email. Password. Email. Okay, again ha, ito yung column names natin. Ito naman yung galing dun sa mga forms dito pag sinubmit. So, ang gawin natin class ay yan yung magiging value ng insert. Kita nyo naman yan class dun sa documentation. Nilagay na lang tayo dito ng if res. Ibig sabihin, walang problema. Submit. So, maglagay lang tayo ng header function. Then location. Successful, ipatapon na lang natin siya kay dun sa ano natin. Sa loob. Dun sa homepage. Sa ano pala natin. Sa show. Ayan. Pagka-insert. Pwede nilagyan ng S pag may error. Ano? So, kayo bahala kung paano nyo papalawigin pa yan. So, ngayon class, try natin mag-insert kung okay yung ating ginawa. Natin. Ay. Mali. Aking
nasasabit. So, may problema lang. Wait lang, natin lang burahin muna yung mga records. Hindi ko pala nalagyan ng condition. So, burahin natin itong dalawa. Balik tayo dito. Yan. Dapat may condition muna. Check muna natin kung napindot yung button pala. Ayan, nalimutan natin. If, ay hindi pala iset. Gawin na lang natin ay if server request method ay nangyayari. So, saka lang natin to gagawin. Wala tayong maging or makapag-insert tayo ng walang laman. Nasa sa loob niyan. Okay. So, try natin yan ulit. So, nilagay loob ko lang dun sa loob ng condition na dapat mag-execute lang siya kapag na-press yung button. Kasi kanina, kaya pinupuntahan pa lang natin siya ay nag-add na ng record. Kasi nga, wala tayong condition nun. So, automatic talaga. So, yun, dito muna tayo. Then, acid core. 1, 2, 3. Quiz. So, ayun. Nakakapag-add na tayo ng record. So, yun. Ayun na to. So, mapapansin nyo, class, dun sa routes natin, any, ibig sabihin, class, di ba ang nilagay natin dito ay wala, dun sa ating, sorry, dito wala tayong nilagay. Or pwedeng wala, or pwedeng pinaka-safe, lagyan na lang natin dito ng URL. Tapos, ang ilagay natin ay add din. So, ibig sabihin, get and post, di ba ito dapat ma-access sa post, yung add. Tapos, itong add mismo na page na to, okay, which is this one din. Ayan. Okay, ay pwede rin i-access ng get. Di ba pag nag-get tayo, na-access din. So, dun class pumapasok yung any. Sabihin, kahit anong method yan, pwede. Okay, so gamit yung, again, yung tinatawag natin na any. So, ngayon, diretso lang natin sa show, maglagay lang tayo ng isa pang column. TH. Diba yung action. Then, dito class. Sa baba nito, maglagay lang din tayo ng TD para sa action. So, diba, lagay lang tayo dito ng link para kay update. Another link para kay delete. So, dito, gawa lang tayo ng routes para kay update. For example, tayo dito ng copy. Ini na lang din ang gawin natin dyan kasi doon na rin natin, doon magdi-display, doon na rin natin isi-save. Oh, yeah, update rather. So, update lang to. Gawa lang tayo ng isang file ulit kay CRUD ng update. So, dito ay, ayan. Create lang tayo dito ng update.php. Save natin. Then, i-copy lang natin yung laman ni add. Kay update. Halos ganyan lang din kasi yon. So, dito class, kinopy ko lang siya. Then, ganun pa rin. So, dito lang, ang mangyayari na ay update na. Ganyan pa rin naman yung mga ilalagay natin. So, hindi na natin ito babaguhin. Okay, so, update lang yan. Then, ganun pa rin. Papatapunin lang natin kay show pag nag-update. Then, dito class, ang gagawin natin route is update na rin. Yung route na yan. So, pagta lang natin yan. Ibig sabihin, same dito sa same route, sa update pa rin siya, mapupunta pag nag-update. So, ito lang yung mag-execute kapag kinilik na natin yung button ng update. So, ngayon, ang problema lang natin. So, for example, nakagawa na tayo ng routes. Balik tayo kay show. Yun ang ilalagay natin dito. Gamit agad yung URL. URL na function. Ano yung route na ginawa natin? Si update. Try natin ngayon. Kung gayon nga. Yun, may update na tayo. So, click lang natin yung update. Lalabas na to. So, di ba pag nag-update tayo, dapat may ID tayo nung ina-update. Yes, lumalabas na dito yung kanyang username, password, at email. So, dito class, kailangan natin kuhanin yung kanyang ID. So, kung dati gumagamit tayo ng query string, question mark ID is equal to something, parang ganito. Question mark ID is equal to, nilalagay natin dito class yung row ID. So, ngayon, class, dahil nga segment-based yung ating approach, kapag may mga routes na tayo hanggat maaari, iwasan natin gumamit yan, maliban na lang kung hindi talaga maiwasan.
So, ang ginagawa na natin ngayon dito is yung ganito, syntax na. Update, tapos, segment base, wala na yung ID. Ilalagay na lang natin dito kasi yung row. Tapos, ID. Save lang natin. Check natin dito. Dapat class yan ay pag nag-update tayo. Yun, update. Meron tayo dong 1. Ibig sabihin yun yung record ni Cyrus. Si Vivian naman ay 2. Tapos si Acid Core ay 5. So, yun yung mga ID na nakukuha na natin. So, ngayon class, kasi ang route natin ay update lang. So, dito na class papasok yung with parameter. So, ito nga pala hindi ko na isama nung first video. Paano ba magkaroon ng ng route na may parameter. So, ito na yung sample natin dyan. Ayan. So, not found yan kasi may isang pinihiling parameter. So, dito class, pwede tayo maglagay ng parameter. For example, ID ang ating ipangalan sa parameter. Okay? So, meron na tayong ganyan. Then, try natin. Ayun, nawawala na yung error. So, kahit ano makuha natin ditong ID, okay, makukuha. Pwede na nating makuha. Ito na yan, o yung kung anong lalagyan yung ID na yan. Then, dito class, paano siya makukuha? Di ba ID, ang parameter natin ng ID, yan na rin class yung magiging variable name niya dito pag kukunin nyo. So, for example, usually, natin dito. Pag tayo class ay nag-update, di ba may mga reference tayo. So, yun na yun. Gagamitan natin reference. So, dito ay maglagay lang tayo class ng row. Variable para mag-hold nung record na makukuha natin based dun sa ID. So, halimbawa, table, pangalan ng table natin is users. Tapos, where ID is equal to, dito natin nalagay class yung ID na galing sa taas. Ayun. Okay, so, dito class, pwede tayong gumawa or gumamit ng segment. So, kukunin natin yung pang ilang segment yan. Para magamit natin yung segment, so, meron tayong method or function yan. Nandun kay scheme. Kung kayo nag-download dati, or wala, hindi nyo pa na-update, so pwede kayo mag-update or puntahan nyo lang yung helper. So, sa kasi mga unang version nito ay wala pa itong segment. Ano? So, buksan nyo yung repository, tapos idagdag nyo na lang to. Copy-paste. Or kaya naman, overwrite nyo pala, rewrite na. Overwrite nyo yung buong folder scheme based dun sa bagong update sa repo. Kaya naman, again, mismo ito na lang i-add nyo dun sa loob ng scheme tapos helpers. Sa pinakababa or kahit sa part nyo ilagay naman yan dyan, okay lang. Then ngayon class, balik tayo dito. Yung segment natin. Then, lagay lang natin yung value niya is 2. Kasi dito class, pag binilang natin yan, paano natin ito makukuha? Yung 2. First segment, second segment. So, hindi na nga pala natin ito isasama. Okay, so pang second segment siya. Then, dito class ay, lagay lang natin again. Then, dito class, ating, ayan, lagyan lang natin dito ng value para lumabas. Yung galing sa database. Escape lang natin. Then, dito class, ilagay lang natin yung row. Tapos yung column para kay username. Ito na yun, kinuha natin. Okay, so try natin ngayong i-reload to. Ayun, nakuha na natin yung username. Next ay copy-paste na lang din natin ulit ito. Hindi na tayo mag-type. Password. Ayan, gawin natin itong password. Paste ulit natin. Gawin natin itong email. Then ngayon, reload lang ulit natin. So, nakuha na natin lahat. For example, Vivian123 yung username niya. Palitan lang natin. Sorry, palitan pala natin yung add. Yun natin update. Ulit natin. 1, 2, 3. Update. Ayan. So, ang problema natin, page not found. Ang redirect natin ay walang ID. Sabi ko na. So, pag nag-update tayo, ayun. Wala tayong ID na kuha dito. So, ngayon, kuhanin lang natin si ID rin dito. Yung galing sa URL. So, segment pa rin yan. Tapos, ito lang ilagay natin. Ito natin. 1, 2, 3. Update. Ayun. Yun, ang isa pang problema natin, class pala. Ang sinasabi ko lagi, nalimutan natin ang where clause sa pag-update. Ayun, sabi ko na.
Kaya ang nangyari class ay na-update lahat ng records. So, hayaan nyo na. Maglagay na lang tayo dito ng where ngayon. Gawin lang natin yung kay Vivian na nasa baba. Yun. Yung Vivian, sorry, ID na 5, gagawin na natin siyang, yan ang papalitan natin. Try natin yung class dito, maglagay ng where clause. ID niya ay galing kay segment din. Base ang i-update natin dun sa makukuha nating ID. So ngayon, gawin natin ACID core. Siya na class at talagang medyo late na. Pamali-mali na. Update, ayun. Bago na si record number 5. So, send ba? Si number 2 na Vivian. Alisin natin yung 1, 2, 3. Update lang natin. Ayun. Palitan na natin. So, again, ganun ka-importante class yung where clause. So, yung natitira na lang natin class, yun, delete na lang. Dali-dali na yung delete na yan. So, yung delete natin class ay gawa lang ulit. O kahit di na tayo gumawa ng isang ng file, mag-route na lang tayo para sa delete ng closure. Router get tapos delete. Siyempre, ang delete, meron din yung ID ng i-delete. Yan yung reference natin. Then, dito class function. Then, next ay delete na. Maglagay na lang tayo dito class ng db. db table, pangalan ng table, tapos where clause, yung ID na i-delete, then delete. So, dito naman class, ito yung isang way para makakuha ng variable. Paano nga naman itong paano nga naman yung closure na meron siyang parameter. So, saan nilalagay yung ID or yung variable? O, di ba, kung ano yung variable, placeholder, yun yung variable name. So, dito nyo lang ilagay. Parang ganun sa router kanina. Ngayon tayo ay gumamit ng groupings ay router. So, dito class ID. Kung ano yung pangalan yan, yun lalagay nyo dito. Then, sorry, sa where clause pala. Lagay natin yung where ID equals ID. If res, pag successful daw, ID header na lang ulit natin. Location. Tapos URL. Patapon lang natin ulit kay show. Hindi na makita. Masyado nang natin. Yan. Tapos terminate. Okay, so try naman natin ngayon class mag-delete. Si Vivian na number 1. Wala pa yata tayo ngayon. Wala pang ID. So, hindi pa rin natin napapalitan sa show yung ating delete. Ayan. So, dito class, maglagay lang. May route na naman tayo ng delete. So, the route natin ay si delete. So, ngayon class, mag-delete na tayo. Lagay natin dito ay URL. Tapos, route. Route. Delete. Tapos, yung kanya ring ID. Row ID. Save. Try lang ulit natin i-reload. Delete. Ayun, nabubura na. So, bahala ng bahala class kung maglalagay kayo dapat maglagay kayo talaga ng notification kung i-delete or hindi. So, alam mo si ACID core, delete na yung mga records. At yun, tapos na class yung ating second part ng tutorial para class sa paggamit ng SQL Query Builder. Yung the rest methods para sa builder is tingnan nyo na lang dun sa documentation. So, pwede nyo gamitin dun sa inyong mga final, lalo na dun sa inyong final project. So, siguro may magtatanong sa inyo, paano nga pag wala dun sa mga methods ng Query Builder, yung gusto nyo gamitin. Plus, meron tayong tinatawag din naman na raw, yung raw SQL.
raw SQL, raw method na pwedeng parang raw SQL lang din ang ginagawa ninyo. So for example, palitan natin yung isa dito. Halimbawa, yung nasa delete na lang natin ito. Halimbawa, yung inyong method ay walang delete or hindi or walang delete, wala dun sa ibinigay or wala dun sa documentation or wala mismo dun sa SQL Query Builder. Pwede naman kasi ito ay gawin nyo rin sa raw. Ano yon? DB tapos raw. Tapos dito nyo lang class ilalagay. Bawa yung ating statement, delete from users where ID equals question mark. Second parameter niya class ay array. Diyan nyo ilalagay yung magiging value ng placeholder natin yan. So, saan ba, ano yung value niya? Di ba yung ID? So, yun yung ilalagay nyo dito. So, ganun din lang class ang mangyayari dyan. Pagka inyong i-comment ito, gumamit lang kayo ng row. So, again, class yung row, pwede sa kahit anong SQL statement to. Pwede rin yan class dun sa stored procedure at saka dun sa functions. Pwede nyo ding ilagay dito yung mga yan. Ano? So, halimbawa, yung row. So, try natin ngayon. May isa na yung record natin. Delete natin. Wala. Okay, so again, meron tayong DB row para dun sa mga methods na wala dun sa query builder. Okay, so, ayun muna yung second part. So, again, pasensya na class at talagang medyo inaantok na ang sir. Pero kailangan tapusin para hindi sayang yung hindi sayang nasimulan na recording. So, kayo na bahalang umintindi dito sa mga medyo malalabo or mahihinang boses. Okay. So, abangan nyo lang yung pang tatlong part or yung third part ng tutorial.